Gusa, you know, and praise the Lord, for this opportunity given to us, to worship Him in spirit and in truth. So, as we start, I request everybody to please stand. Let's come before the presence of our living God. We all know that before we can enter in His presence, we allow ourselves to be examined by His holiness. So for a moment in time, udol ta sa atong buhi nga Dios and mangayo tag kapasayloan, kahugasan sa atong mga sala. Hallelujah. Yes. Yes, Lord. Thank you so much, O God, Lord, for the forgiveness of our sins. Amen. 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 If we have our Bible, or kung wala man, nasa screen, in 1 Peter chapter 1, verses 3 to 9, it says, Praise be to God and Father of our Lord Jesus Christ. In His great mercy, He has given us new birth into a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead, and into an inheritance that can never perish, spoil, or fade. This inheritance is kept in heaven for you, who through faith are shielded by God's power until the coming of the salvation that is ready to be revealed in the last time. In all this, you are greatly rejoiced, though now for a little while you may have had to suffer grief in all kinds of trials. These have come so that the proven genuineness of your faith, of greater worth than gold, which perishes even though refined by fire, may result in praise, glory, and honor when Jesus is revealed. Though you have not seen Him, you love Him, and even though you do not see Him, now you believe in Him and are filled with an inexpressible and glorious joy, for you are receiving the end result of your faith, the salvation of your souls. Amen. Baguhay lang nga nag-celebrate ta, nag-commemorate ta sa kaayo sa atong buhi nga Dios and the sacrifices that He has given us, nga iyang gihatag kanato para lang kita luwason. And we can read in this verse that it is because of His great mercy, it is because of His wonderful love for us, that He has saved us, He has given us new birth into a living hope through the resurrection of Jesus Christ. If Christ was not been resurrected, wala gyud tay paglaom, because dili man ta mahatagan og kumpiyansa because wala man nabanhaw atong buhi nga Dios. But praise be to God, because of His resurrection, we have this living hope, we have this new birth, and of course, because of all of that, na-discuss naman ni Pastor, and I believe it will be also tagaan pagdiin unya. Because of the salvation that we have, our result will be, makita nato sa verse 3, is to praise God and the Father of our Lord Jesus Christ. Wala tay lain nga may kabalo sa atong buhi nga Dios. It's just to praise Him, to praise His holy name. Gingon pa sa verse 7, these have come so that the proven genuineness of your faith, of greater worth than gold, which perishes even though refined by fire, may result in praise. Tanan ni siya gibuhat sa atong buhi nga Dios so that everything may result in praise. In praise, glory, and honor when Jesus is revealed. So why don't we just come
with the Lord. Although I believe we all have our needs, especially spiritual needs, but let's just come before the Lord this morning and just praise His name because of His goodness, because of His great love and mercy, because of how amazing our Lord is sa atong mga kinabuhi. Yes, hallelujah. Let's come before the Lord and praise His name. Yes, Father God in heaven, Lord, we want to thank You and we praise Your holy name, O God, Lord. Salamat, salamat kayo, Ginoo, for this opportunity You have given to us. That, Lord, we can still worship You. We can still, O God, Lord, lift up our voices, our hands, our hearts before You. Salamat, Lord, for giving us, O God, Lord, extending our lives, O God, Lord. And Lord, I pray, O God, Lord, that, Lord, as You have saved us, as You have sacrificed, O God, Lord, Your Son for us, Lord, help us, O God, Lord, to praise Your holy name. Lord, tagain mi, Lord, o kasing-kasing, O God, Lord, nga, Lord, willing, O God, Lord, to just be immersed, O God, Lord, in Your presence. Be immersed, O God, Lord, in Your presence, that we will just be worshiping and praising Your name and declaring who You are, O God, Lord, in our lives, Lord. The greatness, the vastness of Your love, O God, Lord. Thank You so much, Lord, of Your great mercy. Once again, O God, Lord, allow Your Holy Spirit to move, O God, Lord, in our midst this morning, O God, Lord. That as we praise You, as we glorify Your name, O God, Lord, Ikaw gayud, O God, Lord, magatandog, Lord, sa matag usa nga kasing-kasing, O God, Lord, karong buntaga, O God, Lord. And Lord, we pray, help us, O God, Lord, together with Your Holy Spirit, O God, Lord, to really worship You in spirit and in truth, O God. Once again, O God, Lord, we come before You and we just want to praise You. We just want to magnify Your name for the world to see the greatness of Your love, O God, Lord. Thank You so much, O God, Lord. Ikaw magauban, O God, Lord, the rest, O God, Lord, of our worship. Ikaw, O God, Lord, magahuban, magapuno ka namo sa iyong presensya, Ginoo. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen and amen. Let's continue to come before the Lord. I just came to praise the Lord. Yes, Lord. I just came to praise the Lord. I just came to praise His holy name. I just came to praise the Lord. One more time. Say, I just came to praise You, Lord. I just came to praise the Lord. Let's lift our hands to the Lord and praise His holy name. I just came to praise the Lord. I just came to praise His holy name. I just came to praise the Lord. He came into my life one very special day. He came into my heart to show me a better way. He said He will never depart, and that is what I say. I just came to praise the Lord. One more time. Let's praise the Lord. I just came to praise. Yes, Lord. Accept our worship, accept our praises, oh God. I just came to praise the Lord. I just came to praise His holy name. I just came to praise the Lord. He came into my life one very special day. He came into my heart to show me a better way. He said He will never depart, and that is why I say
Hallelujah, Lord. Indeed, O God, we just came to praise you and worship your holy name, to lift your name on high for the world to see, Lord, how great, how awesome you are in our lives. Thank you so much. Hallelujah, hallelujah. Let's clap our hands for the Lord. Amen, hallelujah. In Psalm 117, verses 1 to 2, this is the shortest chapter in the Bible. Praise the Lord, all you nations. Extol him, all you peoples. For great is his love towards us, and the faithfulness of the Lord endures forever. Praise the Lord. Hallelujah. Angayan kayo natong siyang daygon simbahon tungod sa kadako o sa kahalapan sa iyang gugma ngari ka nato. Hallelujah. Hallelujah. Clap hands for the Lord. Pagasimbahon, pagasimbahon ka. Pagasimbahon, pagasimbahon ka. Ikaw ang naguhat sa kalangitan. Ikaw ang Diyos ka naguhat sa kalibutan. Ikaw ang naguhat sa tanang may kinabuhi, aron nga magadaig sa imong ngalan. Pagasimbahon, pagasimbahon ka. Diyos nga gamhanan, Diyos nga gamhanan, pagasimbahon ka. Pagaawitan, pagaawitan ka. Diyos ka balaan, pagasimbahon ka. Pagasimbahon ka. Ikaw ang naguhat sa kalangitan. Ikaw ang Diyos ka naguhat sa kalibutan. Ikaw ang naguhat sa tanang may kinabuhi, aron ka magadaig sa imong ngalan. Pagasimbahon, pagasimbahon ka. Diyos ka gamhanan, pagasimbahon ka. Pagaawitan ka, pagaawitan, pagaawitan ka. Diyos ka balaan, pagasimbahon ka. Sa makausap pa, simbahon na tatupoy ka Diyos. Pagasimbahon, pagasimbahon ka. Diyos ka gamhanan, pagasimbahon ka. Pag-aawitan, pag-aawitan, pag-aawitan ka. Diyos ka balaan, pagasimbahon ka. Pagasimbahon ka. Amen. Hallelujah. Atong daygon, atong buhay nga Diyos. Ikaw lang ang akong daygon. Ikaw lang akong simbahon. Ikaw lang akong sa kahaguan. Malaan ang iyong ngalan. Takos ka nga pasinungan. Takos ka nga akong pasalamatan. Walay sama kanimo. Walay sama kanimo. Ipasaylo mo ako. Pagkalapan, pagkalapan, pagkalapan sa iyong gugma. Walay kinutuban, walay kinutuban. Ang iyong pagbangga, bukod sa kataas. Ang langit o yuta, walay makasukot sa iyong gugma. Ikaw lang ang akong daygon. Ikaw lang akong simbahon.
kinutuban, walay kinutuban. Imong pagpangkat, kung sa kataan, hanggang itong yuta, walay makasukod sa imong tugma. Ikaw lang ang akong dahigon, ikaw lang akong simbahon, ikaw lang hangtod sa kahangguran. Hallelujah! Yes, Lord! Ikaw lamang gayud Ginoo among daygon, simbahon o gan. Salamat, Lord, sa kahalapad sa imong gugma. Sa kadako, Lord, sa imo ang grasya o gan, Lord, nga ri kanamo Ginoo. Lord, wala mi lain o gan, Lord, may balik diha kanimo o gan, Lord, kundi Lord among mga pagdayig o pagsimba o gan, Lord, diha kanimo o gan, Lord. May you accept o gan, Lord, our praises, our worship as we continue to come before you right now, O God, Lord. Allow your Spirit, O God, Lord, to fill us, O God, Lord. Allow your Spirit, O God, Lord, to move in each and every one of us, O God, Lord. Hallelujah, hallelujah. As we all know, in Romans chapter 5, verse 8, it says, God demonstrates His own love for us while we are still sinners. Christ has died for us. Indeed, dako kayo ang gugma sa atong buhi nga Dios, that despite of all of our sins, of all our trespasses, of all our shortcomings before the Lord, kabalo siya nga bisan pa og luwason ta niya, makasala lang gyapon ta all throughout, but still He gave His one and only Son for you and me to save us. And as 2 Samuel 7:22 says, the Lord is really great, and there is no one like Him. Wala joy kaparihas ang atong buhi nga Diyos. There is no one else like Him. The greatness of His love, the goodness of our Lord, there is really no one can compare to Him. Hallelujah, hallelujah. Let's continue to come before the Lord. Amen, amen. Hallelujah, Lord. Habang hindi karapat-dapat, pagukulan ng habag, at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanan, masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Once again, habang hindi karapat-dapat, habang hindi karapat-dapat, pagukulan ng habag, at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanan, masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Inakap mo ako sa aking karumihan, inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran, na kahit minsan di nabahiran ang kabanalat. Salamat sa sukdulang biyaya mo. Yes, Lord. Ang walang salang manunubos, na inako ng parusang nararapat sa akin.
gawad ang iyong katuwiran at ako'y patawarin. Niyakap mo ako, niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Niyakap mo ako, yes Lord, sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos sa katarungan at katwiran na kahit minsa'y di nabatiran ang kabanal at kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo ng katarungan at katwiran na kahit minsa'y di nabahiran ang kabanal at kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Salamat, salamat, O Diyos. Salamat sa sukdulang biyaya mo. Yes, Lord. Pupurihin ka, O Diyos. Ang tanging alay ay pagsamba, kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Masagyan, pupurihin ka, O Diyos. Pupurihin ka, O Diyos. Yes, Lord. Ang aming alay ay pagsamba, kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa. Ikaw lamang at wala nang iba.
higit sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad, wala kang katulad, wala kang katulad. Wala nang papantay sa'yo, wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala ka. For the last time, let's declare, walang katulad ang ating Panginoon. Katulad, wala nang papantay sa'yo. wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, 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 wala kang katulad. Hallelujah. Let's worship the Lord. Hallelujah, hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Wala kang katulad, O Diyos. Purihin, purihin ka. Declare His praise. Declare His goodness. Salamat, salamat, O Diyos. Sa tulad ng iyong biyaya. Hallelujah. Ikaw at ikaw lamang, O Diyos. Yes, Lord Jesus. Yes, Lord Jesus. Continue to come before the Lord and declare that there is really no one else like God. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Indeed, oh God, Lord, there's no one else like you, Lord. Walang papantay at wala nang mas hihigit pa sa iyo, O God. There is no one can fathom, Lord, the greatness of your love towards us. How awesome you are, how magnificent you are, O God, Lord. How good you are to us, O God, Lord. Wala na dyan makakumpara pa, O God, Lord. Diha kanimo, O God. Hallelujah, hallelujah. Lord, salamat, Lord. Salamat kayo, Ginoo, because Lord of your great grace and mercy, O God, Lord, that we are here. And that is why, O God, Lord, we will declare, Lord, that there is really no one else, O God, Lord. No one else like you, Lord. There's only one God, and it is you, Lord, the God of Abraham, Isaac, and Jacob, O God, the God of Israel. Wala na, O God, Lord, mula baw pa diha kanimo, O God. Hallelujah, hallelujah. Wala kang katulad, wala nang papantay sa iyo. Wala kang katulad, yes, Lord. Wala nang hihigit sa iyo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. For the last time, declare, walang katulad ng ating Panginoon. Wala nang pantay sa iyo, wala kang katulad, wala nang hihigit sa iyo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, sa habang panahon, sa habang panahon, sa habang
habang panahon, sa habang panahon, wala kang katulad. Hallelujah! Yes, Lord! Salamat, Panginoon! Purihin na iyong ngalan. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yes, Lord. Thank you so much, O God, Lord. Salamat kayo, Ginoo, sa imong presensya, Lord. Wala mi laing may kabalik diha kanimo, Lord, kundi lang mo mga pagpasalamat ug pagdayeg ug tanan tungog himaya pasipag pasalamat nimo lamang sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen ug amen. Hallelujah. Let's clap our hands for the Lord. Amen. Praise the Lord. Praise His name. Amen. Pwede na tayong maglingkod. Salamat sa Ginoo sa iyang matamis nga presensya. Tinuod kayod, no, dako kaayo ang gugma, ang grasya sa atong buhi nga Dios. Na wala na mutupong nimulabaw pa diha kaniya. Amen. And this time ato ta sa ato ang greetings. But before that, naba tay mga bisita? Naba tay mga first timer? Murag ha? Wala man. Wala man tayo first timer karon. No? So, let's go with our greetings. No, atong kumasahon na matagusa. No, kung pwede tanan gyud no atong ganiro no kumusta no as we sing no the song in unity. Hallelujah, hallelujah. Amen. Behold how good and how pleasant it is for brethren to dwell together. Behold how good and how pleasant it is for brethren to dwell together. Behold how good and how pleasant it is for brethren to dwell together. Behold how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity, to dwell in unity. La 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 la. In unity, to dwell in unity. La 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 la. In unity, to dwell in unity. La 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 la. Unity, to dwell in unity. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Amen. Praise the Lord. Indeed, no, behold how good and pleasant for us, no, to dwell together in unity. Basta magkahiusa ta, no? Grabe gyud, no, kamaayo, no, sa paminaw. Amen. No, praise the Lord. And once again, no, good morning to each and everyone. Mag-proceed ta sa itong mga announcement and updates. I believe na igibilin si Pastor na nato karon no para sa ato ang updates. But before that, Pastor Floro, once again, today is 4th Sunday, no? So na siya dito karon sa atong outreach sa Katipunan. So aging updates. Okay, so church activities of the week, of course, that is April 20 to 26. Of course, Sunday service nato last week, no? Si Sister Inday ang nag-lead, no? Praise the Lord sa worship team. Halos kumpleto gyud ni napagyud si Tyrone no nakabalik gyud siya og base tungod kay holiday man, no? Praise the Lord. Of course, kita nga mga nagdayeg, no, nagsimba sa atong buhi nga Dios. Amen. Salamat sa Ginoo. Praise the Lord. Next, of course, no, salamat sa Ginoo sa iyang presensya, no, kanunay nga ginabubo niya kanato, no, sa ato mga pagdayeg ug pagsimba. Amen. Amen. Next. Amen. Praise the Lord. No?
And then of course, greetings, no, panghimamat sa matagusa, no, ubay-ubay gid puta, no, last Sunday, no. Kay of course holiday man, no, nakabakasyon gyud ang uban, no. Amen. Praise the Lord. Then nag-install ta og new leaders, no, additional leaders. No, salamat sa Ginoo for raising up no new leaders and for the opportunity no isamang ko nga dira no, praise the Lord niya na. And I hope and pray no namudaghan pa ta no nga mabutang sa leadership and even mabutang sa mga ministry nga kung asa man ta nahaom. No, amen. Praise the Lord. Next, of course, greet. Then the word, no, word of the Lord. Next, wala na ba? No, the message of God, no, the good news of Resurrection Sunday, no? Amen. Okay, so of course, kita nga namati, no, sa pulong sa atong buhi nga Dios. Next. Okay. Okay, of course, si pastor mo'y nagwali ana, no? Okay, so na yung mga nag-take notes, no, high-tech diri nga side. Na uban notebook lang, no, para sa man ini. No, but unsa man na no, ang importante atong kasing-kasing na sa atong buhi nga Dios. Amen. Next, okay. Okay, praise the Lord. Then of course, ito Sunday school, no, sa likod sila, no, sa mga kids na to. No, medyo hangtom na nga mga kids no sa ato ang children's ministry. Amen. Then sa sulod pod, no, yung mga bata gyud, 7 years old and below. And salamat pod sa Ginoo no sa kanunay sa sponsor nato sa itong mga bulak, no. Juarez family. Then pagkahapon niya na Doles Fellowship, no. So praise the Lord kay padayon no atong fellowship sa atong fellowship center no sa Doles, no, and daghan gyapon sila no, especially mga bata, no. Amen. Praise the Lord. No, and of course, ilang Sunday school, no? Sa ubos sila, no? So ubay-ubay gud po ng mga bata ditong dapitan. No, salamat si Sir Dency ang mo'y nag-lead po sa Sunday school ditong dapita. Amen. Amen. Then naigi-pray over, no, ditong mga kaigsuonan, no? And then after nila dito, no, fellowship man, no, so na sila gamay pod nga merienda, no? Man, then Thursday, Doles nga prayer meeting mo na ilang schedule dito. So saka na po balik sila pastor. No, praise the Lord kay padayon pod no ang mga pag-ampo na ditong dapita, no? So nadungagan ni sila kay usahay tulo lang pat. No, but salamat sa Ginoo, no, padayon nang gyapon ang mga pag-ampo. Amen. Next, then Friday, of course, atong practice and prayer meeting, no. Although ang uban wala karon, no, nasiguro yung mga lakaw, but salamat sa Ginoo kay sa atong prayer and meeting, no, daghan gyapon na nag-attend, no. Once again, no, gina-encourage matag usa kong, no, tagaan na tog time atong mga pag-ampo, prayer meeting nato every Friday, no. Bisag alas 8 na makaapas pa ta, no, mga 8 sa gabi, no, 8 to 9. Okay. Next, then Saturday evangelism, no, with Kuya Arman and company, no. So dito sila sa Magsaysay and Paco nga area. No, salamat sa Ginoo. Amen, no. So na sila yung mga trucks nga ginahatag, no, para paggiyapod, no, sa mga tao, especially sa pagduol, no, pag-accept sa atong buhi nga Dios, no. Salamat ni ana, no. Amen. Together with napaday sila Kuya Randy o Kuya David. No? Amen. Praise the Lord. Then na po ni mga bata, I believe sa Magsaysay ni, no? Nga area. No, daghan yung mga bata po dito, no? Amen. No, salamat po Sister Minda. Amen. Together with Ati Bing, no?
Okay, so dito po sila, lahi po niya grupo siguro. Okay, amen. Praise the Lord. Amen. Okay, puli. No? Selfie. Selfie. No, praise the Lord. There of course, after mahatag silang mga merenda, especially sa mga bata. No, and salamat sa Ginoo sa kanunay nga pag-provide, no, kay di ba alalim po ning mag-share ka kayo usahay kung wala po kay mahatag bisag ginagmay, no. Ang uban po di po ma-interested ba. No, but salamat sa Ginoo sa wisdom no ngayang gihatag especially sa tong evangelism na ministry. Hallelujah. Amen. Then first death anniversary I think gihapon no of Sis Alma Di Fontanilla. So isaka sila pastor niya sila pastor dito sa sini Unica, ano? Okay, Unica. Amen. Praise the Lord. Okay, so nag-gather sila dito. Then pagkahapon, pagkagabi, nato po sila pastor sa katipunan nga prayer meeting. Okay, mo man nilang schedule Sabado sa gabi. So katula to activities no for this week no, and to God be all the glory. Agig announcement lang, I believe na ay fellowship karong hapon ato ang mensel sa oras. Ay announce lang karon no, ni Kuya Randy. So katulang og to God be all the glory. Karon no atong andamon tumakasing-kasing sa pagpaminaw siyang pulong na pagadalon siyang alagad brother Randy P. Osorno. Atong palakpakan ng Ginoo siyang kinabuhi. Amen. Sound check. Gi-request na ko akong asawa nga mag-assist sa kuha dere. Um, 1 minute magigsunan. Istoryahanay sa mo sa inyong katapat, no? Kumustahanay sa mo diha? Okay. Kumusta inyong fellowship? Kumusta ang pagdaig sa Ginoo? Sige, magkuanay sa ta. Istoryahanay sa katagali. While pabuta sa ato ang presentation. Medyo hawang ta karon, no? Warag ang diri nga paborito nga naglingkod, warag wala diri. Ang uban na dito sa katipunan sila pastor. Okay lang na sila ginatuan na importante nga mga activities sa ilang family. Basta wala lang naglinya diha. Di bitaw. Medyo nagdungan ang atong activity ang church fellowship diha sa naay gibuhat nga rally. So focus lang ta karon magigsuunan diha sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. And before ta magsugod siguro, mag-pray sa ta. Let's pray sa ato ang nasod Pilipinas at karon labi na sa upcoming elections. Hallelujah. Lord, we thank you for the fellowship. Thank you, Lord, kay niya kami imong gidala aron o God, pasidunggan ka, pasalamatan ka. In spite sa kainit sa panahon, Lord, pag-preserve nimo ang among mga kinabuhi. Salamat, Lord. Though nay uban nga mga kaigsuonan ay gipamati sa lawas, bago lang nakagawa sa ospital o maybe napa sa ospital. Salamat sa imong healing touch nga duka nila. Salamat, Lord, sa pag-preserve sa ilang mga kinabuhi. Asa man sila karon, labi na mga kaigsuonan na mga wala diri, ikaw sad mag-visit, ikaw mag-touch sa ilang magkasing-kasing, nga bisan naa sa ilang mga panimalay, masimbag yapon ka, madayeg yapon ka sa ilang mga kinabuhi. Lord, hapit na ang among eleksyon, national and local elections. We pray, O God, sa imuhang guidance, labi na sa amuang
God, mga kandidato na dagan gikan sa national, sa local. We pray, O God, sa imong preservation sa ilang kinabuhi. Labi na karon Lord, nga daghan ang mga cases nga gipangpatay, gipangpusil, tungod sa kining election fever. We pray, O God, sa imong protection, tanang mga candidates, even, O God, sa mga supporters, nga dili magkalalis, dili magkapikon, dili mag-away tungod lamang sa kandidato. We pray, O God, sa imong intervention ini, O God. Nay mga rallies karon Lord, hanayin tanan, Lord. Ang among integrity, ang integrity sa mga Filipinos, Lord, dili gayud mabayran og sapi, dili mabayran, O God, og mga butang, tud kay sagrado ang among buto. Tabangi kami, O God, nga hatagi kami wisdom sa iyang pagabuhaton. As church, Lord God, among gipray silang tanan, O Lord God, wala mi gipili. Tud kay Lord, imo kami gisugo sa pagpray, bisan gani sa among mga enemies. We thank you, ikaw mga bless ka namo, O Lord. Labi na sa panimbahon karon. Salamat sa imong presensya. Salamat, Lord, sa imuhang alagad. Brother ninyo gigamit nga karon, O Lord God, nakasinati kami sa imong matamis nga presensya. Karon Lord, adto kami sa imong pagpamalandong sa imong pulong, ikaw magaandam sa among mga kasing-kasing. We thank you. In the name of Jesus we pray. Amen and amen. Atong pakpakan na atong Ginoo, magisuunan. Salamat, Mami. Okay, this time, before we proceed sa atoang topic, ato sa ta sa mga additional updates and announcements. Una, katong miaging April 13, na ami Couples Fellowship, second Sunday ni siya, dito gimugna sa Rusticus. Okay? Praise the Lord, no? Nakaabot mi dito. Salamat sa provision. Ug salamat sa tulo ka pairs gania nag-appeal, Brother Joel and and wife, Brother Ruden and wife, and of course ako ug sa ako ang asawa. Salamat sa Ginoo. For almost 2 years na sustain ang Couples Fellowship. Ug salamat kay every time nga naay Couples Fellowship, naay mga couples nga gidala sa Ginoo. Praise the Lord for that. O of course, agig encouragement sa matag usa. Labi na katong naayon yung partner, walay mga kabisihan, apil mo sa among gathering. Ang pinakalisod nga kining ministry, kining Couples Fellowship o ministry. Kay nga naman, kung wala ang isa, dili pwede mo adto ang isa. Kung ay kakulian ang isa, dili pwede nga mo adto ang isa. Kay dili man siya couple. Mo na nga, available siguro ang isa ka partner, and then ang isa ka partner, wala, dili mag-adto. Mo na nga, dili gyud lalim. Mo na nga, praise the Lord, kay gisustain kita magigsuunan ning ministry about sa couples. So, additional lang po about couples. Ang Couples Fellowship, ang couples, ginatawag natong united. Kuan ni synonym ni sa joint. Nakitay United Couples Fellowship or UCF on May 18, 2025 at Living Word Christian Church of Cotabato Incorporated diri sa Balindog, Kidapawan City. So mga couples, katong duol lang na available o na time anang panahona, anhi kita 3 p.m. gyapon ta mag-start diri sa church. Okay? And then sabot lang ta unsay ato para dala-dala lang ta unsay atong madala, no? Anita para sa maong fellowship. Ginatawag natong Unified Couples Fellowship. And then another one, kining Unified Men's Fellowship o UMF at Living Word Katipunan, 4th Sunday, unya 2 p.m. ta mag-start. Pero nagsabot-sabot may mga men kay labi na kay naapoy meeting dito na mga gathering dito 4 p.m. Ang atuang waiting period naa kita sa 1 to 1:30 diri sa church. Pag 1:30 mo biyahe na ta. O siguro na isa ka sakyanan, Brother Joel, medyo taas-taas ang sakyanan. Okay naman daw ang dalan dito, ingon ni pastor. Pero mas may matong isa lang ta kasakyanan kay para while ga travel na conversation. So Brother Joel siguro ang atong sakyan kung dili maigo magkwanta og another nga sakyanan.
And Brother Roger, magbagat lang sa tuwa dito sa crossing, padto sa kanang crossing Zambrano magigsunan. So kita-kita taon niya, 1 p.m. diri na ta, o hangtod 1:30, magulat mi sa inyo ha. Pag 1:30, mulakaw na ta, mo travel na ta. Okay, mga mens? And then another, Kidapawan Downwatch, gusto lang na ako ning i-promote o i-announce gyapon. Kining Kidapawan Downwatch Fellowship will be held at Arginok, itiri ila Sisgi nga Gupako. Diya sa naay, unsa na diya banda? Unsa ni tapad nila? Nga Yungson, warag Yungson. Okay? Mag-start ugma hangtod sa May 3, diha ang venue. Nag-exist na ang Downwatch almost 14 years na. Ang atong anniversary karon July 19 dito sa First Square Gospel Church, Carpenter Street. Ug salamat sa Dios kay kining maong Downwatch movement gigamit pod sa Ginoo para everyday except Sunday na ay mag-pray. Dili lamang sa church kundi sa kinatibukan, even Israel, ang atong Pilipinas kinahanglan gyud og mga pag-ampo. Ug salamat sa Ginoo because of this Downwatch, gigamit po ni magigsuunan sa akong personal. Sa una, sa medyo bata sa Ginoo, ang akong pagbasa sa Bible is target. Kana bang unsay kuan lang gusto nimo nga basahon nga chapter or book, mao lang ang basahon. Basta dihang na ang Downwatch magigsuunan, usa nga gigamit sa Ginoo, gitudluan ko nga mag-series. Although gina-announce man na sa church nga mag-series, pero usahay bisan i-announce nga i-encourage ta nga mag-series, pero naagi tay mga preferences. Pero tungod sa Downwatch, kini akong Bible, year 2014, for how many times nabasa na nako ang Genesis to Revelation? Although gibasa na nako, pero every time nga magabasa ko chapter by chapter, verse by verse, naagi revelation ang Ginoo. Bisan sa Downwatch. Labi na, lahi ang magwali, mga pastors nagwali, naagi mga kana bang pinasahi nga revelation, mensahe sa Ginoo, bisan gibalik-balik ang Bible. Mao na nga, salamat sa Dios ni mong Downwatch. Nga sa akong personal, nagamit ni sa Ginoo. Daghan po nagpray, mahinungdan po siguro, dili kay siguro gyud nga naminyo ko. Tungod kay daghan ang nagpray po sa kuha nga maminyo. Maluoy po sila sa kuha ba? Luoy po siguro sa kuha nga, sige atong Downwatch, magyapoy partner ni Tuhanan eh. So mo tong gitabangan ko nila pag-ampo. Ug salamat sa akong asawa nga gihatag sa Ginoo. Amen. God's will. Og usap po sa church magigsuunan. Abi ninyo ang Downwatch. Daghan tang mga kaigsuunan nga na-meet dili lamang diri sa atwa sa church. Outside the church, na yung mga kaigsuunan nga na-meet up nato. Og mahinungdan dito pa sa Lanao Church. Katong nag-donate o kining moldings, Downwatchers. O kining nagtabang sa tuwa diri, magigsuunan, part po sila nga nakauba na to sa Downwatch. Kung wala po ang Downwatch, dili na to sila mamit. O siguro, palit lang ta silang tindahan, pero dili na to ingana sila kasuod. But because of Downwatch, movement sa Kidapawan City, diha na-strengthen ang atong relationship, dili lamang diri within the church, but outside the church. Kaya nga naman, dili man tayo nga kita lang yun ang maayo, tarong, tubangan sa Ginoo. Naman po'y nangalagad nga nasa gawas ng mga katauhan sa Diyos nga kinahanglan po nato i-meet up. O salamat nga gigamit ang Downwatch magigsuunan o ang Ginoo gyud may hinungdan initanan nga naay mga somebody nga nahimong gitouch sa Ginoo para makatukod tagsama niini magigsuunan. Although ang Ginoo man gyud mag-provide. Amen. Siya ra gyud ang tanan magigsuunan. So busa, gi-encourage ko kamo labi na sa atong anniversary puhon sa July 19. Okay? Kung naala mo'y time magigsuunan. Ang Downwatch sa except kay Sisging 4 a.m. Okay? Pero 4:30. Pero kay diha kay Sisging 4 a.m. kay naa pa man sila'y mga tao nga mag-prepare pa para sa ilahang karinderya. Okay? Si Ablang family nag-host og Downwatch, uban pa mga churches. Sa dihang pandemic time,
dito kita sa former RDACC o Global Jesus is the Answer Global Ministries. Nagpadayon gyapon bisan sa pandemic time. Pero sa nahuman na ang pandemic, human na tong mga ginalimita sa gathering, dito na mag-igsunan, nagsugod na po nga muadto sa nagkalalaying mga churches. So praise the Lord for that. So padayon nato, iyan po ang bulaton, labi na sa kining Don't Watch movement. So this time, ato ta sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo. The topic for this morning sermon is all about victory in the risen Christ. Christ means Savior. Jesus, the anointed. So, Jesus Christ, the anointed Savior. Amen? Kinsay nakahinumdum sa mensahe nato last Sunday? Labi na tong gimemorize lang, walay sulat-sulat. Nahinumduman pa ba nato ang topic? Unsa ang title niya to? Kung wa ko nagsulat, dili po ko hinumdum. Akong kita na akong notes. Ang topic last Sunday, nga si Pastor nagwali nini, the good news of Resurrection Sunday. Gipasabot kita nga mas maayong nga term ang resurrection kaysa Easter Sunday. Amen? And ang outline ato about the good news, Jesus rose from the dead. Mao na ang good news. Ang better news, Jesus rose from the dead for our justification. And the best news ever nga atong madunggan magigsunan that you and I can conquer death too. Nga dili lamang si Jesus ang nabanhaw, kundi kita sad magigsunan tungod sa iyang kamatayon, makonquer nato ang death. Ug ang death dili na nato enemy, kundi ang death pamaagi para makatabok kita sa ginatawag nga eternal life nga gipromise sa Ginoo. Are you excited for that? Mo nang ato ang topic karon in relation kini sa ato ang topic last Sunday magigsuunan. Tungod kay we need to be reminded that Jesus is alive. Pag malimtan nato nga ang Ginoo buhi ug na-resurrect sila o siya, sama ra pod nga wala kita pagabanhaw ug dili kita encourage every day labi na sa atong mga challenges. Ug kinahanglan ma-remind kita magigsunan nga ang atong Dios, atong Ginoo nga si Jesucristo nabanhaw. Tungod kay siya nabanhaw, puhon kita usab adunay pagkabanhaw. Amen. Ang atong text abasa una nako sa English na ingon diri, when the perishable has been clothed with the imperishable and the mortal with immortality, then the saying that is written will come true. Death has been swallowed up victory. Where, O death, is your sting? Where, O death, is your sting? And of course, ingon niya diri, the sting of death is sin, and the power of sin is the law. But thanks be to God, He gives us the victory through our Lord Jesus Christ. In Cebuano magigsuunan, busa, kung kining lawas nga madunot mailisan na sa dili madunot, o kung kining lawas nga mamatay mailisan na sa dili mamatay, matuma na ang giingon sa kasulatan, giwagtang na sa Dios ang kamatayon, gipildi na ang kamatayon, ug wala nay gahom. Ang kamatayon may gahom lang kanato tungod sa sala, ug may gahom ang sala tungod kay may kasuguan. Apan salamat sa Dios tungod kay pinaagi sa atong Ginoong Jesucristo, gihatagan niya kita og kadaugan ni anang mga butanga. So praise the Lord. Kining ato ang gibasa karon, nagpasabot gyud kini nga naagi kitay victory diha sa pagkabanhaw sa atong manluluwas nga mao si Kristo. Amen. This chapter was written to address confusion or denial about the resurrection of the dead.
particularly Jesus' resurrection and its implications for believers. So, panahon ni Kristo, na mga duha ka grupo nga pirminti og trukis magigsunan, labi na about resurrection. Kining Sadducees ug Pharisees. Di ba, panahon ni Kristo, about pagabanhaw, naagid sila may istorya. Okay? So, ang Sadducees denied the resurrection of the dead. Reason, unsay reason magigsuunan? They accepted only the Torah, the first 5 books of Moses. Unsa ganitong 5 books of Moses? Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Diha lang sila kutog. Mo na ilang reason. I-accept nila ang Torah lang as authoritative and didn't find a clear resurrection doctrine there. Walay klaro nga message dito about resurrection doctrine. But the Pharisees affirmed the resurrection of the dead. Unsay reason? They believe in the entire Old Testament books. Gikan sa Genesis hangtod sa Malakay. Okay? Including prophetic and wisdom books like Daniel and Job, and which contains hints of resurrection. So mo nang nagtuo sila nga naay resurrection. Ang problema lang sila magigsuunan. Unang-una, wala sila nagtuo kay Jesus Christ. Wala sila nag-believe nga kanang ni anhe sa kalibutan maoy magluwas sa katawan. Okay? Mo ni magigsuunan nga naay conflict ni about resurrection. Mo ni si Paul na after resurrection naman si Paul grabe ang iyahang missionary journey, usa ni iyahang gi-encourage o gisaysay didto sa mga taga Corinto. Kay naay mix nga mga pagtulunan nga dili sila magtuo about resurrection. Paul enhanced his joy at the reality of resurrection from quoting from Isaiah 25 verse 8 nga gituhuan pud sa mga Pharisees. Nga giingon niya sa Isaiah 25:8, gunubon sa dayon sa Ginoong Dios ang kamatayon ug pahiran ang mga luha ug papaso niya ang kaulaw sa iyang katawhan. Mao kini ang gisulti sa Ginoo. Gunubon sa dayon sa Ginoong Dios ang kamatayon. Okay? So about resurrection ni magigsuunan. So we talk about resurrection of Jesus Christ is not just an event. It's the foundation of our daily victory as believers. Mao ni atong foundation. Nganong giila nato magigsuunan in spite sa mga suffering, in spite sa mga challenges sa atong makinabuhi, victorious kita. Because Jesus not only came on earth, not only died on the cross, okay, He shed His blood on the cross, but in 3 days, He rose from the dead. That is the completeness of the gospel. Amen? So, as believers, as you and I believe that we are victorious in Jesus Christ because of His resurrection. So, sa reality sa death and sin. Death entered through sin. Muna giingon diya sa Romans 5:12, therefore just as a sin entered the world through one man, and death through sin, and in this way death came to all people because all sinned. Nabot ang kamatayon sa tao tungod sa sala. Kung wa lang nakasala si Adan o si Eva, although ang Ginoo nakabalo naman gyud sa iyang plano gikan pa kay Adan o kay Eva hangtod karon, wala untay kamatayon nga may tabo magisuunan. And then pag abot kay Abraham, nga si Methuselah ang pinakataas og edad ni atong panahona nga niabot og 969 years. Apan after sa ilahang existing nga kinabuhi, namatay gyapon sila.
Tungod sa sala gyapon, kay ni kuyanap ug pag-abot ni Noah magigsuunan, napapas ang mga tao, mga kahayupan gawas atong na-save dito sa arka. After sa pagluwas sa Ginoo sa pamilya ni Noah, 120 years na lang ang lifespan sa tao. Tungod sa sala. And after kay Noah, ni kuyanap na po ng tao, nipasok na po ng sala. Grabing sala, tungod kay ang influence ni Satan diri sa kalibutan. Ug ingon diya sa Salmo, si David nag-ingon, nga 70 years na lang ang lifespan sa tao. Kung ma-80 man, bonus. 90, 20 years nga bonus. Kung maabot og 100, nakakita ko sa post sa Facebook, 105 ang iyang edad, pero luoy na kaayo magigsuunan. Naay cake, pero ang katong tao nga giselebritan, luoy na kayo og kahimtang. Posible nga dili na gyud makaabot og 120. Siguro naiuban nga nag-claim 120 years, pero walay birth certificate nga mapakita kung tinuod bagyod. Ingana ang lifespan, nakamubo. Ang lifespan sa tao because of sin. Tungod sa sala, mga kaigsuunan. And then, the law reveals the perfection of God's holiness. Balaan ng Diyos, mao na ang balaod ha, mo'y naghimo nga naay Exodus 20, nga naay balaod ni Moses. Ang makalapas, naay sala. Nabay nakatuman sa pulo kasugo ni Moses, wala. Meaning to say, tanan gyapon panahon ni Moses, mga Israelites, hangtod sa atong panahon karon, walay tao nga walay sala. Tanan nakasala ug nakabsan sa himaya sa Dios. Mao na magigsuunan ang reality of death and sin. Mamatay ang tao tungod sa sala. Amen? Pero nay good news na ana magigsuunan. Mao na ginatawag natong victory in the resurrection of Christ. Amen? Humanity's helpless condition. Galatians 3:10-11. For all who rely on the works of the law are under curse. As it is written, cursed is everyone who does not continue to do everything written in the book of the law. Tungod kay walay makakontinue niya ato, makasasal ang tao, dili makatuman sa balaod, curse siya magigsuunan. Clearly, no one who relies on the law is justified before God because the righteous will live by faith. Muna kung atong kaayo lang ang saligan, ang atong pagka-religious, dili kita ma-declare nga righteous before sa ato ang Ginoo because in the first place, we sinned before the Lord. Amen? Nakalapas kita diha sa Ginoo. Before Christ, all humanity was under the curse of sin and the power of death. Muna walay laing last remedy magigsunan para ang tao nga paadton ta sa kamatayon naagyapoy hope diha sa Ginoo because of His resurrection. Amen? 1 Corinthians, Christ has defeated death. 1 Corinthians 15:20. But Christ has indeed been raised from the dead, the first fruits of those who have fallen asleep. Katong nga matay na, gikan pa sa Old Testament, hangtod karon sa New Testament era, sa atong panahon, naat sila'y hope magigsuunan. Nga pohon, kung inig pagabanhaw na, muna ang context diya sa 1 Corinthians 15, nga ang tao na'y pagabanhaw, ang si Ginoong Jesucristo na banhaw, ug ang mga patay, mga banhaw, ug naa sila'y hope, nga dadon sila didto sa kawanangan. Ug maupod na kita magigsuunan. Amen? Kaya ang Diyos na banhaw man, kita pohon, kung kwaon ta sa Ginoo, kung dili magita maabot og rapture, mamatay man gid kita ning kalibutana, if ever,
naagyapoy pagkabanhaw. Amen? So, diri ta balik sa atong text magigsuunan. Sa 1 Thessalonians o Corinthians 15:54 to 57. Una, sa verses 54 to 56, about ni sa sting nga na-remove, nawala. Ang kalala sa sala. Ang kalala sa sala nga maugyod ang kamatayon, na-remove, nawala magigsuunan. Amen? Tungod sa gibuhat ni Jesus sa cross sa Calvary. When the perishable has been clothed with the imperishable and the mortal with immortality, then the saying that is written will come true. Death has been swallowed up in victory. Where is your death? O death is your victory. Where, O death, is your sting? Nga ang tao, kung mamatay tungod sa sala, walay resurrected body. Pero sa dihang ani si Kristo, nabanhaw siya sa marapod nga naatay resurrected o resurrection body. Mao ni bagigsuunan, tungod sa gibuhat ni Jesus, nawala ang kalala sa sala. Mamatay man ang tao, pero ang kanang kamatayon, mo na ang beginning sa physical death para mutabok kita dito sa ikaduhang kinabuhi nga walay katapusan diha ni Kristo. So muna ang good news magigsuunan. Amen? And the sting of death is sin, and the power of sin is the law. So grabe ang kuyanap, grabe ang epekto sa sala. Pero magigsuunan, tungod sa gibuhat ni Jesus, gipasan niya tanan natong mga sala. Bago lang ta nag-celebrate, nag-commemorate sa kining pagkamatay, pagpalansa ni Jesus sa Calvary. Okay? Dito nato nasabtan nga gipasan niya tanan natong mga sala. Nga kitang tanan magasasala, nga siya walay sala, nahimong nakasala tungod nato tungod kay iya kining gipasan dito sa cross sa Calvary. At once and for all, mapasaylo kita og naay justification. Ikaduha, the source of victory in verse 57. But thanks be to God, the Father. He gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Gimension sa ato ang worship leader ganina, because of love. Because of great love of the Father, He gave His only begotten Son, Jesus Christ. Aron magigsuunan nga kita mapasaylo sa atong mga sala. Dili lang may mong mapasaylo ang atong mga sala, kundi kung kita nagdawat kay Kristo as our personal Lord and Savior, gideclare sa Ginoo nga victorious na kita. Amen? Are we victorious? Are we victors? Amen? Hallelujah. 1 John 4:4, you dear children are from God and have overcome them, because the one who is in us is greater than the one who is in the world. Kung unsa mga spirits nga nasa kalibutan, mas dako ang espiritu nga gipatik sa atong mga kasing-kasing, nga mismo si Kristo nilingkod sa trono sa atong kising-kasing, makaigsuunan aron kita victorious sa matag adlaw. Dako ang Ginoo kaysa atong problema. Dako ang Ginoo kaysa atong mga sufferings. Amen? And lastly, live and walk as victors. Akong i-quote ang last verse sa chapter 15. Therefore, my brothers and sisters, stand firm. Amen? Stand firm. Kinahanglan, mubarog kita sa atong pagtuo. Stay rooted. Do not waver under pressure sa atong mga kinabuhi.
Muning giningon niya, stand firm. Magbarog kitang ligon. Let nothing move you. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. Kung nangalagad man ta karon, kung naanhi man ta sa church, ni participate man ta sa nagkalalayang ministries diri sa church, it's because we are victors. We are here declared nga ang Diyos tungod siyang gibuhat sa cross, nagmadaogon kita makaigsunan. Amen? Hallelujah! So, tungod kay kita victorious man diya sa Ginoo, we need to walk in victory over first, kini, sins control. Kung kita victorious na diya sa Ginoo, kung kita naana sa Ginoo, dili na ta kontrolado sa sala. Although, humana ang justification, pero dili buot pasabot, nga dili na ta kasala. Pero, dapat magisunan as Christians, as believers, dili na ta controlled sa sala. According to Romans 6, verses 6 to 7, that we are buried with Christ. We are dead to sin. We are alive to Christ. Amen? We are alive to Christ. Ang sala magigsuunan, nga paborito natong sala, kaniadto nga wala pa ta sa Ginoo, dapat patay na ta ato. Amen? Patay na to ato magigsuunan. We need to live like we have won. Ug ang Ginoo magigsuunan, dili lamang ni arise siya, recent siya sa gikan sa mga patay, kundi He reigns. Not only diri sa kalibutan, dito sa langit, but He reigns in our hearts. Secondly, we walk in victory over shame and condemnation. Di ba ingon sa Romans 8:1? Now therefore there is now no condemnation to those who are in Christ. Wala na kaulaw, wala na kanabang pag-condemn sa imuha. Ikaw gyud, labi na ang kining si Satan, grabe siya mo accuse sa tao. Grabe siya mo hatag og lies sa katao nga ikaw gyud, luuya gyud nimo oy. O mo na, di ba? Nakasala na pud ka. Dili gyud ka tinud anak sa Ginoo. Pero diha sa Ginoo magigsuunan kung naa na ta sa Ginoo, ang condemnation wala na. Amen? And hopelessness and despair. In Ephesians 1:18 to 20. Katong hopelessness, kanang desperahe, wala na to siya. Kinahanglan kung kita victorious diya sa Ginoo, hopeful ta sa pagabuhaton sa ato ang buhi nga Dios. Dili ta desperado tungod kay ang power sa Ginoo magapamuhat sa atong mga kinabuhi. Amen? Hallelujah! Practical applications as victors in Christ. Number 1, live fearlessly in the face of death. Normally, as human as we are, di kita ganag sakit, labi na kung panahon nga sa kamatayon. Di ta ganahan. Labi na makita nato, grabe ang gidangatan nga mga kamatayon sa uban. Okay lang untag matulog, niya pagkaugma, wala na. Pero grabe ang suffering sa ubang mga tao, nga nakita nato magigsunan, nga namatay sila. Mahadlok ta na. Pero, kining kamatayon, ato gining i-face makigsuunan, nga usa kini kapamaagi, nga puhon mutabok kita didto sa gagi-promise nga eternal life sa atong buhi nga Dios. Amen? We no longer fear death as the end. For the believers, death is the doorway to eternal life. Philippians chapter 1:21, for to me, Paul said that, to live is Christ, and to die is gain. As long as
ang atong pagkinabuhi si Kristo. Siya ang nagdumala sa atong mga kinabuhi. Kung maabot ang kamatayon, ganansya. Pero ang tao nga walay Kristo silang kinabuhi magigsunan, ang kamatayon para kanila, dakong dimalas, dakong problema sa ilaha. That is inevitable. Tanawara, na ako'y nakita sa Facebook ba? This week lang ang mga kamatayon. Rizal, Cagayan Mayor, shot dead during campaign sortie. Gipusil, patay sa ka-mayor. Sabi na karon no, apit na eleksyon. Grabe karon ang presyo. Gipang pusil karon, ang uban wala na antimanuhan, buhi pa. Pero kining mayor sa Rizal, Cagayan, patay. Another, kining massacre bitaw, kining sa Antipolo nga bakery massacre, kung nakakita mo sa balita, nakadungog mo sa balita, nga matud pa, kining 7 ka bakers, gihubog kini siyang kauban, ilang kauban, nga matud pa partner niya tong isa about sa bakery, niya warag na yung mga problema ba. Sa matud pa sa gistorya sa kining killer, nga iya dang gihubog. Niya pagkahubog na patay niya ang lights, dito niya gipang saksak. Ang uban nagduol sa iya, maatod pa niya iyang gipang saksak, mao nang statement. Pero ang mga pulis wa nagtuo kayo sa statement sa maong killer. Kay base nay kauban. Tanawara. Wala sila nagdahom, yan ang panahon na kining 7 ka tawo mamatay sila. Ang pangutana, human sa kamatayon, asa kaha sila padulong. Mabanhaw man ang tanang mga patay magigsuunan, pero adunay duha ka destination sa mga kalag. Langit, kung na kay Kristo sa mong kinabuhi, na kinabuhi ka diha kay Kristo, or imperno, niadtong walay connection diha sa Ginoo. Nagpasasa ning kalibutana, walay pakialam sa bulaton sa Ginoo or kanang pulong sa Ginoo. Wa na minaw sa pulong sa Ginoo. Padulong sa impyerno. Ikatulo, kini, karong si manahalang ni siya, no? Si Pope Francis namatay at the age of 84. Dagan para bang mga magulang pa niya, pero nagyapon. Sindrili, nagyapon. Wa pa na, ano? Pero, what if makristohanon? What if mga tao, membro sa atong pamilya, kwaon sa Ginoo, nabay assurance of salvation? Naabay assurance nila nga puhon kung kwaon sa Ginoo, banhaon sa Ginoo, padulong sa langit. Kinahanglan magigsuunan, i-secure nato ni magigsuunan, labi na sa atong pamilya o kita mismo. Next, isang application, walk in holiness. If sin no longer reigns, we should walk in newness of life. Kinahanglan magkinabuhi kita isip bag-o na diha ni Kristo. Magkinabuhi kita nga sa mga binanhaw uban ni Kristo. Ang mga daan nangagi na. Ang mga bag-o nagsingabot na sa atong mga kinabuhi. Resurrection power is not just for heaven. It's for daily sanctification. Samtang ni ataning kalibutan na magigsuunan, because of the resurrection power, na atay pagbantay sa atong kagulingon, nga naay process sa sanctification sa atong makinabuhi, nga kung makasala kita, mangayo gud kita og pasaylo sa Ginoo. Tud kay ang atong Dios nga gialagaran balaan, ug dili siya gusto og sala. Amen?
The third one, proclaim the gospel boldly. Ang gospel nga akong giningon, kining complete gospel. The resurrection validates and completes the gospel. As what I've said, ang kaluwasan dili lamang sa pag-ani ni Jesus sa kalibutan. Dili lamang nga namatay siya, nagpalangsang sa cross, kundili ang completeness sa gospel. In 3 days, nabanhaw siya mga kaigsuunan. That is the completeness of the gospel. And we are commissioned to share the message of victory, knowing Christ is alive and active. In Matthew 28:18-20. Mauna magigsuunan nga kita, dili kita makashare about salvation, about the completeness of the gospel, kung kita mismo nagduha-duha ta sa atong kaugalingon. We need to experience first and preach first the gospel into our hearts. Para kanang gospel nga naa sa atong kasing-kasing, ato kanang ma-share ngadto sa uban. Usa nga ministry diri sa church, kining evangelism, about mission work and evangelism. Brother Arman ang nag-spearhead nga ani. Ug naay mga kaubanang mga missionaries, evangelists aron sa pagwali sa mayong balita about the gospel. Na-present naman ni Brother Ninyo kaganina, but gi-collage sila nako about sa mga children. Tanaw ang mga bata. Dapat ang mga bata matudluan sila about the gospel. About who Jesus is in their lives. Ug salamat kay Sister Bing, kay Sister Edna, and Sister Minda, nga gigamit kagahapon sa mga bata sa duha ka locations. Magsaysay relocation and Paco relocation. Kato pa ko kadto sa Paco relocation. Tungod kay relocation siya, nagmix ang mga tao, lahi-lahi og tribo. Lahi-lahi grasa. Pero nakapenetrate ang gospel gyapon. Kay ngano man, mo ni ang commission, mo ni ang commandment sa Ginoo nga i-preach ang gospel. Usa kini ang church nga kita atong gipakusgan kini, nag-support ang church para sa kini nga mission work para daghan ang masiran sa gospel. Ikaduha nga photo about kini sa pag-share nato ng mga dagko na. Si Sedna, Brother David, and I, Brother Arman, nag-share sa gospel. Namin nasiran kagahapon ni Brother David nga ang iyang edad is pila to? 67. 67, namatay na ang iyang asawa. Siya nagbantay sa mga apo. Nagpuyo ang iyang anak diya sa iyang balay. Gamay ang ilang balay. And we are so very blessed. Kaya nga naman, ang tao nga among gisiran, o gisiran ni Brother Arman o Sis Bing, o Sis nga Edna, magigsuunan, nakapenetrate sa ilang magasing-kasing. And ako po, lipay ko ba kay and Brother David, kay kining tatay nga amo gisiran, after nga gisiran namo, nihilak siya magigsuunan after receive niya si Christ as his personal Lord and Savior. Just imagine that. Nga ikaw, ako, gigamit sa Ginoo, nga magpista ang langit. Di ba, ingon sa pulong sa Ginoo nga, nay kalag nga mubalik sa Ginoo, magpista ang mga anghel sa langit. Tungod kay dili gusto sa Ginoo nga nay kalag nga malaglag ni ining kalibutan. Gigamit mo ako para makailap gud ang gospel. Nga walay laing savior nato, walay laing makaluwas nato sa atong present situation bisan sa sunod nga ugma sa eternity ang Ginoo magigsunan. And mo ni ang mga missionaries and evangelists. And human ni ana, wa mi nag-uban og kining pangaon. Nagsabot na lang mi nga isig kaon-kaon na lang daw mi. Okay, tungod kay sila Brother Arman, napay adtuan nga another new area para dito ta mag-mission pohon. So anong among gibuhat ni Mrs. ni adto mi sa usa ka lugar. Dito mi nangaon kay para dito po ko mag-study. Si Mrs. napoy gibuhat dito. Kay ngano man dito sa balay. Di mi kay study dito magigsunan. Nay nagpabebe. Nay magpabebe permente.
Na ay sige adto dito pasabak, na ay mo kuri-kuri sa laptop. Okay? Ang among pinalanggang anak. Muna nga nagsabot mi after sa mission, mami mag-study ta sa gawas. Oh, praise the Lord. Kay ang akong partner, no? Partner nako in life, not only in life but in ministry. Okay? Nga kauban ako kagahapon. Praise the Lord for that. Lastly, magigsuunan, last application, find hope in trials. Nabatay mga trials? Nabatay mga sufferings? Wala man siguro yung tao nga wala nag-agi niini. Amen? Even in suffering, we hold on to the unshakable promise that Christ is risen and will return. Dili lamang sa nabanhaw, kung dili pohon, mubalik siya magigsunan. Mauna ang ikaduhan niyang pagbalik. Nga kung pagbalik niya, kwaon ta niya. Kung asa siya, at tua usab kita makigsunan. Our pain is not the end. Kung naman tayo mga pain sa atong magkinabuhi, sa atong hearts, naman tayo mga physical nga kanabang dili mayo nga kondisyon magigsunan. Naman tayo mga sakit, balatian, naman tayo struggles karon, hinumdumi, dili ni mao ang end. Natay mga nagkalalay mga struggles. Pero kung muabot man ta niya na, hinumduman nato ang gingon sa Ginoo nga dili tatagan niya problema nga dili nato kaya. Amen? Kung naaman tayo mga pagsulay, naaman tayo mga trial sa atong magkinabuhi, suffering, hinumdumi, unsay gibuhat ni Jesus sa cross sa Calvary. Ug siya magigsuon na banhaw. Ug puhon, mubalik siya. Amen? So kinahanglan dili ta mag-lose og hope. Mo nagiingon diya sa 1 Corinthians 4:16 to 18. Though outwardly we are wasting away, yet inwardly we are being renewed day by day. For our light and momentary troubles are achieving for us an eternal glory that far outweighs them all. So we fix our eyes not only to what is seen, but on what is unseen. Since what is seen is temporary, but what is unseen is eternal. Muna kinahanglan ipakusgan pag nato, ipalapnag, pataasan pag nato ang atong faith diha sa Ginoo. Kay kung mutaas ang atong faith magigsuunan, magkaubos ang ato ang doubts, ang ato ang kanabang insecurities, ang ato ang burdens, ang atong suffering, kung nagataas ang atong faith diha sa Ginoo. As conclusion, the victory of Christ is not theoretical. Dili lang ikutob lang sa theory, but it's deeply personal. Tud kay kini atong nasinati kung kinsa ang Dios nga ato ang ginasimba, atong Dios nga ginalagaran. Because Jesus is alive. Jesus is alive. Mao na nga ang atong sala napasaylo. Wala magyay kapasayloan gidun tani. Pero salamat sa gibuhat ni Jesus sa cross sa Calvary. Salamat sa iyahang pagkabanhaw nga tungod niini napasaylo ang atong mga sala. Our future is secure. Dili lamang ning kalibutana, ihanay rang gyud sa Ginoo ang imong future. Kung wa pa kay trabaho karon, makatrabaho la lagi kasunod, no? Kung ikaw naay mga struggles karon, ihanay ra gyud sa Ginoo ang future, hope diya sa imong kinabuhi. Ug labaw sa tanan kining security about eternal life. Nga naa kitay security niya na magigsunan. And lastly, our present is empowered. Muna si Paul sa diha sa 1 Corinthians 15, I am who I am because of God's grace. Kung kita karon magigsuunan, naingani kita, tungod ka na sa gahom sa Ginoo, sa grasya sa Ginoo. Dili tungod ka nato, kay vulnerable kita.
Sagad kitang masipyat. Sagad kita nga kanang hopeless magigsunan. Pero ang Ginoo pinaagi sa iyang Holy Spirit. Pinaagi sa Holy Spirit nga nagapamuhat kanato, mao ni ang nag-empowered kanato. Kumusta ba igsuon? Mao ni ang akong pangutana kanimo. Naglakaw ba ka karon sama sa madaugon nga tao tungod ni Kristo? O naglakaw ka karon nga daw walay paglaom o daw pildero nga tao? Remember, Jesus is alive. Jesus is risen from the dead. So kita victorious mga kaigsuunan. Hallelujah, hallelujah. Atong pakpakan na atong buhay nga Diyos magigsuunan. Praise the Lord. Ato kita sa ato mga pag-ampo. But before that, magigsuunan. Atong kantahon kining hymn about the resurrection. Ato kining awiton nga kinasing-kasing. Nga kining maong hymn magigsuunan. Naga-remind ka nato nga kita pinasaylo na tungod sa gibuhat ni Jesus sa cross Calvary. Nga iyang gished ang iyang blood para kanato. Ang atong stripes, naayo ang atong mga balatian, we are set free, and musinggit kita hallelujah because He won the victory and He won it all for us. Our God is risen. He is alive. He won the victory. He reigns on high. That is Jesus Christ. Manindo kita magigsuunan atong awiton kini nga kinasing-kasing. Himo natong personal kini nga awit as a hymn sa atong kinabuhi. Hymn of Jesus' resurrection. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, God. Thank you, Lord. By His stripes we are healed. Amen. By His name pierced hands were free. By His blood where was clean. Now we have the victory. Amen. The power of sin is broken. Jesus overcame it all. Oh, Jesus, He has won our freedom. Jesus has won it all. Hallelujah, you have won the victory. Hallelujah, you have won it all for me. That could not hold you down. You are the risen King. Yes, Lord. Seated in majesty. You are the risen King. By His stripes we are healed. Let's lift up our hands. Hallelujah. By His name hands we're free. We thank the Lord. Hallelujah. By His blood we're washed clean. Amen. Now we have the victory. The power of sin is broken. Oh, hallelujah. And Jesus overcame it all. Yes. Hallelujah. Hallelujah.
not hold you down. You are the risen King. Yes, and seated in majesty. You are the risen King. You're the risen King, Lord. We thank you, Jesus. For God is risen. He is alive. Hallelujah. Thank you, Lord. Our God is risen. He is alive. He won the victory. He reigns on high. Our God is risen. He is alive. He won the victory. He reigns on high. Our God is risen. He is alive. He won the victory. He reigns on high. Our God is risen. He reigns on high. He won the victory. He reigns on high. Hallelujah. You have won the victory. Say hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. You have won it all for me. That could not hold you down. Yes. You are the risen King. Seated in majesty. Seated in majesty. You are the risen King. You are the risen King. Hallelujah. Hallelujah. You have won the victory. Hallelujah. Hallelujah. You have won it all for me. That could not hold you down. You are the risen King. You are the risen King. Seated in majesty. Seated in majesty. You are the risen King. Hallelujah. The risen from the dead. You are alive, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for the resurrection. Thank you for the promise, Lord God. Thank you, Lord, for your word this morning, oh God. Salamat, Lord, that we are victorious because of you. Lord, sa may mga present tabo nga situation karon, na mga sufferings, na mga problema, O Lord God. Lord, maglakaw kaming madaogon tungod kanimo, O Lord God. Hatagi kami ka assurance, Lord, nga dili mo kami biyaan, italikdan, labi na sa mong battles karon, Lord, nga giatubang. Ayaw pasagti mo makatauhan, O Lord God. Kung ay may mga sakit, balatian, Lord, karon, Lord, hatagi sila, O God, og hope nga ikaw mag-aayos sa ilang sakit balatian. Ikaw, Lord God, magahatag og kaayuhan ngadto kanila. Lord, naamay mga problema, O Lord God, sa pamilya, ma-reconcile ni siya, O God. Kay na-hope di kanimo, O Lord God. Hallelujah, hallelujah. Ug labaw sa tanan. Kung kwaon mo man kami ning kalibutana, Lord God, mutuo kami nga adunay pagkabanhaw. Ug diha gyud kami sa imong gingharian tungod sa imong gihatag nga assurance of salvation. Lord, tabangi kami ning another week na pod nga among sagubangon. Nga dili kami maglakaw nga daw pildiro. Dili kami madala sa mga problema. Dili kami madala sa mga pagsulay. Even sa ihatag sa kalibutan. Buhat sa yawa. Ang confusion. Bisan, O Lord God. Ang kining accuse sa yawa nga magapamuhat sa mong makasing-kasing. Tug kay Lord, pildiro ang yawa na.
2,000 years ago. Ang among gi-claim, Lord, ang kadaugan di kanimo. Panalangin ang matag usa, O Lord God. Bisan, O God, sa among pagpamauli karon, nga baluno namong kalipay, ang kalinaw, labi na ang victory di kanimo, O Lord God. Nga ang gospel, ang complete gospel, ma-remind kami every day. Ug amo kining i-share ngadto sa uban, labi na sa among mga loved ones, O Lord. We thank you sa fellowship. Salamat sa imong presensya. Salamat sa imong pulong. Bisan sa offering, gihatag, tithes and offering, gihatag sa imong makatawhan. Kini mapalambo pa ang buluton diri sa Living Word, Kidapawan, sa Balindog, Lord God. Kau magapanalangin ka namo, Lord. Ayaw kami pasagdi. Iway kami sa mga disgrasya, makatalagman, O Lord God. Provide mo ang among gikinahanglan sa matag adlaw. We thank you. Imong himaya, dungog, pagsimpag, pagpasalamat. Sa ngalan ni Jesus, nga among Ginoo manuluwas. In the name of Jesus we pray. Amen. Atong pagpakan atong risen King. Hallelujah. Let's greet one another. Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love. Oh, I love you with the love. Yes, I love you with the love of the Lord. Praise the Lord and God bless everyone.